Si Princess kasi ay galing sa Palawan. Bali, lumipat sila sa amin sa Pagbilao. Tapos una ko siyang nakita sa church namin sa Pagbilao, yung sa bahay pa ng aming pastor. Yun. Tapos di kami close nung una. Tapos ako kasi nagbabarko, so bigla akong sumakay. Pinasakay ako bigla. Tapos nag-comment siya sa isang picture ko na hindi man lang nagpaalam. So yun, na-replyan ko hanggang nagiging close kami. Yun. Kasi nung sa personal, medyo mahihain ako eh. Kaya hindi ko siya masyadong nakusa. Pero yung unang ko sa kanya, maganda siya kasi bata pa siya eh, noon, mga 10 years ago. Hanggang ngayon naman maganda siya. Pero sabi ko sa sarili ko, sino to? Sino tong babaeng ito? Parang nagka-interesado ako sa kanya. Noon pala. Pero dahil nga, ako medyo mahihain, hindi ko nagawang maging close sa kanya. Naging kami, bali, sa pagkakatanda ko, nagsabi ako sa kanya na gusto kitang ligawan. Pero nasa barko pa ako noon. Kaya sabi ko, hindi kita liligawan ngayon. Gusto ko ligawan kita sa personal. Pero umabot din yun ng mga 2 taon bago niya ako sinagot. Ang unang-una kong nagustuhan sa kanya na siya aking maging asawa. Unang-una dyan ay siya ay naglilingkod sa ating Panginoon. Maka-Diyos siya, yan yung takot na sa Diyos. Yun, the rest, sumunod na kasi isa siyang babae na naglilingkod sa ating Panginoon. Yun yung unang-una kong nagustuhan sa kanya. Mahal, ngayong malapit ng oras, konting-konti na lang, magiging ganap na kitang asawa. Nagpapasalamat ako sa pagtsatsaga mo sa akin, sa walang sawang paghihintay dahil alam ko naging mahirap sa'yo dahil ang profession ko bilang isang nagbabarko ay mas maraming oras na hindi tayo magkasama. Ngunit kinaya mo. Labis akong nagpapasalamat at nagtsaga ka sa akin. At ako rin, handa akong magtsaga sa ating relasyon sa panghabang buhay. Hindi ako magsasawang mahalin ka. Ipinapangako ko yan sa'yo. Nagkakilala kami ay sa church na mismo, seaman siya. So kami kalilipat lang namin. Tapos kabababa niya lang sa barko, nagkita kami. Hindi pa kami masyadong close nung umpisa. Tapos kasi musician siya sa church. Then habang nagki-keyboard siya, habang tumatagal, magkasama kami, nagkakaroon na pala ako ng crush sa kanya. So yun, sa church kami nagkakilala. Mabait siya, mabait talaga siya. Walang masamang tinapay sa kanya, kung sabihin nga. At napaka-generous niya, napaka-responsable niyang anak sa magulang at kapatid. As in, wala akong masamang masasabi sa kanya. Mahal, ito na yun. Nagpapasalamat ako na ikaw ang binigay sa akin ng Diyos para mapangasawa ko. Mahal na mahal kita. Excited na ako makita ka. I love you. It's a million things about you, and I don't know what it is, but I have never known a love like this. Never used to get excited to sit here in the silence, holding on to something the way I'm holding you. Didn't used to know how fast time walks and runs and flies by. I never thought I'd feel so deeply, but damn I do. It's the way you're smiling at me, it's in the way you hold my hand. It's the way I've watched you change me from a boy into a man. It's a million things about you, and I don't know what it is, but I've never known a love like this. Para kay Joseber, congressman ngayon. Just Raw. Just Raw. Woo!
Oh! 7 years kong wallet. Wala na naman ako. Salamat, Ginoo. Ate ng kasal kung walang pabaks. Salamat, Ginoo! Yes! Gusto ko lang sabihin na pagsasama ninyo, maging maayos. Ngayon sa huli, kasama kayo, mag-aaway kayo, oo. Pero huwag pupunta sa hiwalayan. Masaya ako na ikaw may kasama. Masaya ako na may bago kang pamilya. Tanggap ng buong puso ko na may maging masaya ang pamilya natin buo. Kahit nag-asawa ka na, may pamilya ka na, nandun pa rin buo yung samahan natin bilang magpamilya. Nagdagdagan lang tayo, oo. Nawa, simula hanggang dulo, sa huling pagsasama ninyo, maging masaya ang ating pamilya. At huwag kang magsasawa ng pag-aalaga sa pamilya mo. Maraming salamat sa pagpalaki mo sa akin. Wala na si tatay. Pero kinaya mo, pagpalakas namin mga kapatid ko. Gusto kong humingi ng tawad sa mga oras na nag-aaway tayo. Pero normal lang naman yun sa mag-ina. Maraming salamat. Gusto kong malaman mo na kung paano mo ako pinalaki na maging mabuting anak. Ganun din ako sa magiging anak ko at sa magiging asawa ko. Sa magiging asawa ko. Salamat. Kung bago ba't wala nang recognition, pero kung ipapanganak ko muli, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin kong magulang. Thank you. Sa aking tatay, bagamat wala na siya rito, sayang, hindi niya nasaksayan ang aking ang kasal na ito. Gustuin ko man pero wala tayong magagawa. Pero kung may pagkakataon man na makarating ang mensahe ko, nagpapasalamat din ako sa aking ama, kay Feliciano Ayala na bagamat siya wala na, natupad ko yung pangako ko sa kanya na hindi ko pababayaan yung dalawa, ang aking nanay at ang aking kapatid. Ayan, yun lang po. I couldn't see it, I sealed shut. But I could hear someone say trust. Hold high, your head up from the shadows. You're almost through the night. Hold high. May letter. Sorry. Kinabahan. June 23, 2023. Mahal ko. Tanggapin mo ito ang aking regalo sapagkat ito ay nangangahulugan na sa bawat report sa office at training mo ay kasama mo na ako. Ha 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 ha. Mahal kita. See you later. Wow. Sana all. Ako, LeBron James. Yan. Kagatin. Tama ang size nito. Size 11. Labis ako nagpapasalamat sa kanya sapagkat kahit tulad nga nung sabi niya sa sulat, kahit nasa training ako sa Manila o kung saan pa man, kasama niya ako sa pamamagitan ng binigay niya sa aking regalo. Kinilig ako. Nagpapasalamat ako sa mahal ko. Excited na ako makasama ka habang buhay. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Wow! Wow naman! May pa-letter? Si Mayor? Para sa aking mapapangasawa. Tanggapin mo ang regalo ko na ito para sa iyo na magsisilbing tanda sa lahat ng oras na tayo ay magsasama at ilalaan para sa isa't isa. Nawa ay magustuhan mo ito at ako ay nananabik makasama kang humarap sa altar at mangako sa iyo ng aking pag-ibig. Mahal na mahal kita, Adrian. I love you, mahal! Thank you!
Tcharam! Oh, yes! Yes! Ito din yung first gift niya sa akin. Ay, graduation gift pala. Thank you, mahal! Thank you! Thank you, mahal! Thank you! Mahal, thank you sa relo. Tandaan mo na sa'yo ko ibibigay ang oras ko at pagmamahal. I love you! Smooth like a waterfall. Sa gift mo, huwag kang mag-alala, gagamitin ko ito. Tatagal to sa akin, yes. You are I love you! You are the sun. Iyak lang. Desert plain No, where the Po. horses run. mahal ka namin ng Papa. Lagi mo tatandaan niya na, kasi kami asawa mo, kami kakalimutan na. Po. I love you, anak. I love you, Mama. Anak, sana kahit may asawa ka na, huwag mo pabayaan yung sarili mo. Dahil mahal ka namin. Oo, totoo yun. Yun lang po ang masasabi ko. Talaga pong mahal na mahal ko ang anak ko. I love you, Papa. Mama, Papa, nagpapasalamat po ako sa inyo na inalagaan niyo, pinalaki niyo po ako kahit napaka-stricto niyo po sa akin. Nagbunga po yun dahil ito po, napunta po ako mapapakasal po ako sa mabuting tao. Mahal na mahal ko po kayo kahit na may mga hindi pagkakaunawaan, pero lagi niyo pong tandaan na pamilya pa rin tayo. Kahit po ako ay aalis na sa bahay, pupunta pa rin po ako sa inyo, dadalawin ko pa rin kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Tawagan niyo lang po ako, text niyo lang po ako pag may mga kailangan kayo. Yun, mahal na mahal ko po kayo, Papa. Mama, I love you. You are the desert plain where the wild horses run. I want you to know you're the first thought. I want you to know the grace you're made of. I want you to feel that you're mine, dear. Whoa, whoa. I want you to know. I can't stop loving you.
It's all I know how to do. The sun will rise, the stars will shine. You will find me loving you. I can't stay away from you, even though I try to. You look at me, beckon me, so I'll be over soon. I can't help wanting you, like a thirst coursing through. Rivers run to oceans, the way I run to you. I can't stop loving you. I can't stop loving you. The sun will rise, the stars will shine. You will find me loving you. You know I'll be loving you. Holding breath, feel the depths. It's the bluest of oceans, in the navy of night. Every step a promise kept, like the sun in the morning. You're the steadiest light. Oh, my love, for always. Year by year, oh, come what may, through the mountains and valleys, though the seasons will change. Oh, my love is just beginning. Oh, never let you go, never let you go. I will never let you go. Forever and ever, I will never, never let you go, never let you go. I will never let you go. Forever and ever, I will never, never let you go, never let you go. I will never let you go. Forever and ever, I will never, never let you go, never let you go, never let you go, never let you go.
At hindi mabubuhay isang lalaki kung wala ang babae. Ganun din, no? Hindi pwedeng mabuhay ang babae kung wala ang lalaki. Kaya sa kanilang, kaya nalangin ng Panginoon ng babae, ito ay binigay na asawa ni Adan. Kaya sabi ni Adan, ito ay lamang ng aking langan at buto ng aking buto. At ito ay kaya kinuha niya si Eva at kinuha ng asawa. Kaya ang dalawa ay magiging isang laman. Princess Tan, ikaw ba ay naparito upang magpakasal kay Adrian Ayala na siya ay iibigin mo, mamahalin mo, ingatan mo, at siya lang ang iyong mamahalin habang ikaw ay nabubuhay? Opo, Pastor. Okay. Ang sinising ito ay sumisimbolo sa panglabas, no? At maging sa panloob na kung saan ay inyong ang taglay ang tapat na pangako na mamahalin mo malubos ang isa't isa. So ito ay ginawa na sa ginto na kung saan ay kinakailangan ang inyong pagsasama ay maging dalisay at wagas, no? Na kung saan ay ang Diyos ang siyang umibig, no? Kaya ibigin niyo isa't isa kung saan ay ang Diyos ang siyang umibig. At ang bilog na sinsing ito ay sumisimbolo na kung saan ay yung inyong pagsasama ay mananatili, matatag, matibay, kung saan ay nagpasyang bawat na kayo ay lumagay sa kanyang katayuan. Kaya ito ay tanggapin niyo bilang kayo ay isang magkatuan. Susunod po sa habang sinusot mo, nakasang puso, sabihin mo sa kanya kung gusto mo sabihin. Habang sinusot mo yung sinsing sa kanya. Habang sinusot mo kay Princess, sabihin mo sa kanya, nilalaman ng puso mo patungkol sa kanya. Kung wala na mahal, Mahal, Princess Tan. At ngayon magiging Princess Tan, ayan. Labis ako nagpapasalamat sa Diyos. Natindi ko niya aking panalangin. Na dumating ang araw na ito na tumayo sa harap ng altar kasama ka. Saksi ang ating pamilya, mga kaibigan, at minamahal sa buhay. At bilang isang lalaking iyong pinili at maging karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Wala akong ibang nanaisin pa kundi ibahagi sa iyo ang aking mga tagumpay, hamon, kasiyahan, kalungkutan, at kasama kang lumabas sa ating Panginoong Jesus. Sa araw na ito, ako'y buong pusong nangangako sa iyo na araw-araw kitang mamahalin, proprotektahan, irerespeto, at iintindihin sa lahat ng oras, maging kapatid mo kayo. Sa hirap man o ginhawa, asahan mong hindi ka mag-iisa. Dumating man ang pagsubok sa atin, ipinangangako ko sa iyo, haharapin natin ito ng magkasama. Sabay natin itong lalampasan dahil alam natin na meron tayong Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung dumating ang panahon na tayo, dalawa ay matanda na. Puti ng ating mga buhok at ang ating mga balat ay kulubot na. Asahan mong ako ay nasa iyong tabi. Ipapaalala ko sa iyo ang araw na ito na aking pangako ay kailangan tinagbago. Mahal, salamat sa 8 taon at isang buhay na pagtitiwala ng iyong puso sa akin. At ngayon ay panghabang buhay na.
hindi bilang magkasintahan, kundi ganap na mag-asawa. Ikaw ay biyaya ng may kapal sa akin at akin itong pahahalagaan sa habang buhay. Ako, sa iyo, Princess Tan Ayala, ay mananatiling tapat hanggang sa aking huling hininga. Sige, palakpak. Princess, ikaw naman. Habang isinusuot mo kay Aldrin yung sinsing, bukas yung puso, sabihin mo para sa kanya. Mahal, ito na yon sa wakas. Sobrang excited ako dahil magagawa na rin natin lahat ng gusto nating gawin. Makapag-travel ng Thailand dalawa. Umuwi ng gabi na hindi kakabahan kapag tumatawag na si Mama at si Papa sa akin. Iisipin na walang kasama si Icy at si Helena sa bahay. Dahil ngayon, ikaw na ang uuwian ko, ikaw na ang tahanan ko. Ako ang pinakamasayang babae sa araw na ito dahil natupad ang isa sa mga pangarap ko, ang maikasal sa taong mahal ko. Walang iba kundi ikaw yun. Naalala mo nung 1 month pa lang tayo bilang mag-boyfriend at girlfriend, nagsasanda ako sa iyo ng mga pictures, ng mga inspo, ng mga gusto kong suotin natin sa kasal natin. Kung iisipin mo, 1 month pa lang yun, bakit kasal na agad ang nasa isip ko? Ngayong araw na ito yung patunay na noon pa man, sigurado na ako na ikaw ang gusto kong pakasalan. Noon pa man, ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay. Nagpapasalamat ako sa Diyos na tinugon niya ang panalangin ko at ikaw ang inilaan niya para sa akin. Mahal, maraming salamat sa lahat sa pagmamahal sa akin, hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya ko. Sa dami ng pinagdaanan natin, sa pag-unawa at pag-intindi, pagpapatawad, at pag-ibig mo sa akin. Sa mga oras na hindi ko na maintindihan ang sarili ko, lagi kang nandyan para unawain ako. Sa mga pagkakamali na nagawa ko, handa kang patawarin ako. At handa ka palaging humingi ng tawad kahit hindi ikaw ang may kasalanan. Sa mga oras na hindi ko na mahal ang sarili ko dahil sa mga insecurities ko, lagi mong pinapaalala sa akin na maganda ako, mahalaga ako, at mahal na mahal mo ako. Sa mga oras na pinanghihinaan ako ng loob, lagi mong sinasabi sa akin na kayang-kaya ko yung bagay na yun dahil magaling ako. Ikaw ang #1 cheerleader ko. At lalo na sa mga panahon na nakakaramdam ako ng panghihina spiritually, nandyan ka palagi para ipanalangin ako. At ipaalala sa akin na meron tayong Diyos na siya magpapalakas sa atin sa bawat panghihina natin. Na kahit anong mangyari, hindi niya tayo iiwan. Salamat mahal sa pananatili mo sa akin, isa kang pagpapala sa buhay ko. At alam mo naman mahal, hindi ako mahilig mangako. Dahil sa loob ng 8 taon at 1 buwan, never ako nangako sa iyo. Pero sa mga oras na ito, sa harap ng Panginoon at sa harap ng mga taong nagmamahal sa atin, ipinapangako kong hindi man ako maging isang perpektong asawa sa iyo at ina sa mga magiging anak natin, sisikapin kong maging isang mabuting may bahay mo, katuwang mo sa buhay, maging mabuting ina sa mga magiging anak natin, una sa harapan ng Diyos at pangalawa sa harapan mo. Ipinapangako kong aalagaan kita, uunawain kita, igagalang kita, tutulungan kita, at ipapanalangin kita, mamahalin at pipiliin kita araw-araw. Ano man ang mga dumating na pagsubok sa buhay natin bilang mag-asawa, magkasama natin itong haharapin at pagtatagumpayan kasama ang Diyos sa buhay natin. Mahal, salamat dahil pinayaman mo lalo ang pangalan ko. Masaya ako, natatawagin na ako ngayong Mrs.
Princess Tan Ayala. Handa na akong gumising sa umaga na ikaw ang una kong makikita. May personal good morning mahal with a kiss and hug pa akong mararanasan. Excited na akong makasama kang mag-devotion tuwing umaga. Ikaw na ngayon ang aking lifetime prayer partner. Tandaan mo na mahal kita at magkasama tayong lalago sa paglilingkod sa Panginoon at iyong-iyo ako. I love you. Palakpak. Nagawaran ng halik ang iyong asawa. Picture. Magkasama na kayo? Sidewalk barefoot down the trail to your house. Voice like thunder call your name, ringing out. For us were our kingdom where we ran and we began. Telescope onto the land we call ours. Hands untethered by the love that brought our mountains into this spinning world, hidden there like undiscovered pearls. We were caught up in the light, brought out with the waves, pulled up with the stars, where we always thought we'd stay, young and so alive.
inside of love. We conquer, spill out all the dreams in us. We'd offer to never let this whisper get away. Like a treasure we would always keep it safe. We were caught up in the light, brought out with the waves, pulled up with the stars, where we always thought we'd stay, young and so alive. Brought out with the waves, pulled up with the stars, where we always thought we'd stay, young and so alive. Ating pula, may kapal ang siyang mayatlaw sa ating paglalakbay. Nagalaw yun pare yan. Muna natin kay Adrian. Ikaw muna magbigay sa misis mo. Say, Princess, handa ka na bang tanggapin ng buong-buo ang pagmamahal ni Adrian? Princess, ready? 1, 2, and 3. And a big round of applause for Princess! Ngayon naman, Princess, dahil ikaw ang magiging ilaw at ina ng tahanan, ibibigay mo ang lahat ng pagmamahal na meron ka sa iyong asawa. Ready ka na ba, Adrian? Ready na! Ready? 1, 2, and 3! Yes! A big, big hand for Adrian! And that's it for their cake cutting ceremony. Oh, I'm asking for it. Thank you. Thank you, Ma'am Verna. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Pakilakas. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Ay, sorry. Akala ko nasa church. Magandang gabi po sa ating lahat. At maraming salamat po sa lahat ng dumalo sa pinakamahalagang araw na ito sa ating pinakamamahal na couple. Yan. Gutom na po ba ang lahat? Gutom na po ba? Hindi pa. Very good. Ako po gutom na. Pero maiksi lang po ito, mga 30 minutes. At sa mga hindi po nakakakilala, magandang gabi po muli. Ako po si Rhea. Ako po yung tita ng bride. Charot. Yan. Isa po ako sa kaibigan ni friend. Simula nung po siya ay lumipat dito. She migrated from the land, nag-research ako, the last frontier of the Philippines, Palawan. Yeah. Naalala ko po tuwing after church service, sabay po kaming uuwi sa aming bahay. Siya po kasi dyan sa may Bagong Tulay, ako po ay sa Peninsula na baba. Sabay po kaming nauwi kasi dalawa pa lang po kaming youth noon sa church. Tapos kami lang pong youth, ako, si Popo, si friend, kami lang po, si Pastor, si Sister Lynn.
Ay, ito yun po. Then, 2012 po yun. 2012 po yung nang siya ay umuwi at nakilala po namin dito sa Pagbilao po, sa Pagbilao. Then, noong 2013, dumating sa buhay ni Princess si Kuya Ads. Alam niyo po ba yung kwento nila? Noon po, crush na crush po ni Princess si Kuya Ads. Tapos, dumating po yung time na na-uncrush niya si Kuya Ads. Tapos, si Kuya Ads na lang yung may crush sa kanya. Then, pinursu ni Kuya Ads si friend. Ayun. Tapos, almost inabot po ng 2 years yung panliligaw ni Kuya Ads sa kanya. Ayan. Tingnan mo nga po naman natin, ang bilis-bilis po ng 8 years and 1 month. At ngayon po ay, yan, hinubog nga po sila ng panahon. At hanggang sa nabuo po yung friendship namin noong 2013, 2014, nung college. At yung friendship po namin apat, ako, si Popo, si Kuya Ad, si friend. At yun po, every time po na bababa si Kuya Ad sa barko, lagi kaming magbabanding. Then last year, tumawag si Kuya Ad, kakabanding lang namin, kakauwi lang namin sa Rizal. Tumawag si Kuya Ad, sabi niya, Rhea, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ko, ano yun, kuya? Kinakabahan ako. Hindi, pumunta ka sa tahimik na lugar, sa walang makakakinig. Ay, kinakabahan po ako kasi parang ano na kayang ginawa niya kay friend, pakatinanan. So sabi niya kasi ayaw niyang may maririnig na kung ano-ano eh. Tapos yun po, yun, sinabi niya na, yun pala ho magpo-propose na siya. Then, Sunday po kasi kinabukasan, magpo-propose na siya. So si ate mo girl, for the iyak, sabi ko, talaga ba? Magpo-propose ka na kay friend? At yun po. Yun po yung kwento nung proposal. Yan. Ipapakilala ko naman po yung bride for me. Ayan. Ang bride pong ito ay mapagkalinga, maalaga, mahaba ang pasensya. Di ba, Lena? At lagi pong present in my difficult times. Siya po yung isa sa mga napapagkwentuhan ko pag may problema ako. Yun. Siya po ay babae. Hindi babae lang. Lenny. Yan. Dear friend, ito na yung pangarap mo natupad na. Kasi, nung nagtatanong-tanong tayo sa mga pangarap natin sa buhay, sabi ko, ang pangarap ko, maging ganito, umunlad, tapos si Popo, ganyan ang pangarap, tapos sila Roxanne, tapos ikaw yung bukod tanging tao na ang pangarap mo ay magpakasal. Iba ka. Sana all yun ang pangarap. Magpakasal lang. Ayun. And always remember, yun po, na ito. Yun. At ito na nga, friend, sinagot na yung panalangin mo. Sinagot na po yung pangarap mo na pakasalan ka ng taong mahal na mahal mo. At yun nga. At Kuya Ads, thank you for making my friends' dream do come true. Thank you din sa pagiging pasensyoso mo sa katarayan ng kaibigan ko. Ganun talaga pag mahal mo. Titisin mo yung toyo niya. And always remember that marriage is not always the bed of roses. Tama po yun. I got that from my mama. Ma, where are you? Marriage, hindi po laging masaya, hindi po laging yakapan, may awayan po talaga. Pero, lalo na po sa kanila kasi LDR sila. After few months, sasampa na ulit si Kuya Ads at sa amin na ulit si Fred. Sa amin na po si Fred, kapitbahay na po namin siya. Hanapan po siya namin ng bahay. At yan, ikaw Fred na nandito sa Pilipinas, but always remember kung paano kayo nag-start at kung gaano kayo noon kasaya. At sabi mo nga kanina doon sa altar, kung ano yung ipinangako mo kay Lord, kung ano yung pinangako mo sa aming lahat na nakasaksi, yun. Alalahanin niyo yun sa tuwing nag-aaway kayo. Na sabi nga, always remember kung paano niyo ipinangako sa harap ng Diyos, sa harap ng lahat, for better or for worse, in sickness and in health, till death do us part. Kahit anong pangit ang ma-discover niyo sa isa't isa, embrace it and accept it. And yan, magtatapos na po ako. I would like to congratulate the couple. Let's enjoy the night. At wag po tayong umalis ng walang pakimkim. And always remember, mahal po namin kayo.
at mahal kayo ng family nyo at mahal kayo ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Thank you so much! Binibining Rhea and Ori. Parang hindi dapat maid of honor, no? Maraming salamat po sa magandang mensahe ng ating Maid of Honor. Yun na din po yung sa akin. Dahil alam ko po, nagutom na tayo pare-pareho. Ano po? Ako'y gutom na din. Hindi ko na po hahabaan yung mensahe. So sabi nga po nung ating napakagaling na host, proxy lang po ako, hindi po talaga ako yung best man. Kapatid ko po dapat yung best man, kaso hindi siya umabot papunta dito. Currently, nasa ano po siya? Nasaan ba siya ngayon? Nasa barko. No po. So ako muna yung nag-stand in sa kanya. So ano bang message ko? Hindi na akong message. Yung personal message, damay na ako nun kay Rhea. Ang sasabihin ko na lang is yung sabi sa Ecclesiastes, chapter 3, verse 1. In everything, there is a season and a time to every purpose under the heaven. Mahaba to. Verse 2, a time to be born and a time to die. Mahaba. Pero tatalon tayo doon sa verse 11. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso na anumat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. So in everything there is a season po, sabi dito sa Ecclesiastes. Merong panahon ng pagsibol, pagkamatay. And this season po, mga kaibigan, is para kay Adrian at Princess para magsaya and to start a new beginning as one and as a family po. So yan lang po, ano po, hindi ko napapahabain. So tayo, inaayayahan ko po tayong lahat to raise a toast, to congratulate our newly weds. Sabay-sabay po tayong magtataas ng sparkling juice po ito, by the way. 0% alcohol po, ano po. So samahan niyo po kami to raise a toast. Sabay-sabay tayo magsasabi, congratulations to the newlyweds. Ano po? Ready? 1, 2, 3. Congratulations to the newlyweds. Cheers! Good job! Jezreel Barredo! Galing, ha? Thank you so much. Magla-landing agad sa mga kalapati ninyo. So mag-kiss muna yung dove, kiss muna. And of course, kiss din kayo. Kasabay ng mga doves. Yan. So ready? Harap na kayo. In the count of 3, 1, 2, 3, and go! Mas mahabang ang ibat na kay Princess! And that's it! A big round of applause for Adrian and Princess! That's it for our 3 Una po sa lahat, isang magandang gabi po at maraming salamat. At masaya po kami, nakasama namin kayo ngayong gabi. Yung mga kumari at kumpare namin, praise God, nawa, kahit po tayo magkasalubong, magkukumari na tayo. Hindi lang ngayong gabi. Amen, praise God. At sa bagong kasal, ito na yon. Pagkahaba-haba man daw, natuloy din. At natatandaan ko yung nung mag-propose ka, praise God, sabi nga ni Princess, tinugon yung silent prayer ko na bago siya sumakay, mag-propose na kung talagang siya ang itinakda sa akin at hindi ka binigo. Nawa, ito lang ang simula ng inyong masaya, masagana, at patuloy kayong maglingkod sa Panginoon kasama ang inyong mga magiging mga anak. Bilang mag-asawa, magsasama kayo sa isang bahay, makikilala ninyo ang isa't isa. Iba ang magkasama sa bahay kaysa boyfriend at girlfriend. Kasi magkakahiwalay. Pwede kayong magpalipas ng sama ng loob kasi magkahiwalay pa kayo ng bahay. Ngayon, sa iisang tahanan na kayo tutuloy. Ano man ang mangyari, isipin ninyong lagi, ang Diyos ang nagbuklod sa inyo. Natatandaan ko pa noon, yung mga kuya ko, nagbibiro sila, isasauli na daw. Ang sagot ng nanay, nung kayo nagliligawan, hindi ako kasali. Bakit ngayon kayo isasali ninyo ako?
So, ang ibig ko sabihin doon is, kung mayroon man kayong problema, mag-pray kayo, isama ninyo ang Diyos, lutasin ninyo. Huwag kang tatakbo kay mama. Mama, huwag kang tatakbo kay nanay. Pag-usapan ninyo. Natutunan ko sa amin ni Pastor, communication is the best. Isa't isa sa inyo, hindi kayo manghuhula. Kung may tampo ka, kung may sama ka ng loob, ang sabi ng Panginoon, bago ka mag-alay sa Kanya, lumapit ka muna sa Kanya at kayo'y makipagkasundo. Nawa, huwag mangyari sa inyo, may LQ kayo, may silent, kasi hindi maiwasan yung talaga. Kahit gaano nyo kamahal, kahit gaano nyo talaga siya, sabihin mo, mapagtiis ka, mapagtimpi ka, kaya mo siyang pagpasensyahan, hindi maiwasan na meron talagang tampuhan. Sikapin ninyo, kahit marami na kayong anak, magkaroon kayo ng sarili nyong panahon sa isa't isa. Magligawan pa rin kayo. Ads, lagi mong ipaalaala sa Kanya yung pagmamahal mo. Princess, bilang ikaw ang ilaw, ikaw ang magkalinga sa Kanya. Kahit medyo napapagod ka, alam ko ang gawain ng nanay, bilang asawa, paglingkuran mo pa rin siya. Ano? Ha? Alam ko naman yun na talagang pagmamahal niyo sa isa't isa ay talagang naging isang huwaran sa sambahan. At nawa ay marami pang pumari sa inyo. Kaya, ano man ang mangyari, isipin ninyong lagi ang pagmamahal ninyo sa isa't isa na siyang nagbuklod sa inyo sa gabing ito. God bless you. Long life, healthy, wealthy, and have a family with God-fearing family. God bless you both. Maraming salamat po para kay Ninang. Si Ninong po. Masabi na lahat, ah. So, isa po magandang gabi sa ating lahat, sa pangalan po natin Panginoon. At salamat po sa inyong lahat ng dumalo, mga kumarit kong pare, mga kaibigan, mga kapatid. At higit sa lahat sa bagong kasal. Wow. There's a message. Yeah. So, ang pag-asawa ay parang pagtatayo ng bahay. No? Kung saan, bubong pagtingala mo, matatanong mo ay ang Diyos. Siyempre, hindi mabubuo ang bahay kung walang bintana. No? Pagdungo mo, matatanong mo ang ganda ng likha ng Diyos. At siyempre, hindi mabubuo ang bahay kung walang mga wall. No? Yung bahay ay nabubuo ng 4 na panig. No? Ang unang wall na babanggitin ko ay wall of love. Na kung saan, sa pamagitan ng pagmamahal na yan, na kayo ay nabuklod na umantong sa pag-isang dibdib. Ang dahil sa pag-ibig. No? So, ang pag-ibig niyan, na inyong pinsimulan, yan ay panatilihin nyo. No? Kung paano hindi nagwawakas ang pag-ibig ng Diyos, ganon din ang pag-ibig nyo sa isa't isa. Okay. Pangalawa, wall of money. Minsan, no, itong pera pananalapi ang nagiging pagsubok ng magsawa dahil sa pananalapi. Huwag maging dahilan ang salapi para magkaroon kayo ng misunderstanding. No? Sa maliit at sa malaki, magkaroon kayo ng pagkakasundo. No? At kung sino man ang maghahawak niyan, no? Kung sino magaling, kung sino kuripot, o siyang masinop, pwes kang pagkasunduan yan. Ang malaga, huwag maging dahilan ng pag-away ang salapi. At pangatlo, wall of trials. So, walang perfect na pag-asawa. Darating at darating mga nahayag ang kahinaan ng bawat isa. No? At doon masusubok kung hanggang saan ang pagmamahal at pag-unawa nyo sa isa. No? Maging matatag, maging matibay, dahil una-una, ang Diyos ang gagabi sa inyo, ang Diyos ang mamamagitan, at higit sa lahat, ang Diyos ang magko-comfort sa inyo. Okay. At pang-apat, no,
Bagamat nandyan ang wall of love, wall of money, wall of trials, pero hindi mabubuo isang bahay kung kukulangin na isang panig. Yan ay ang wall of forgiveness, ang pagpapatawad. No? Hindi magiging matatag ang patitibay ng pagsama kung walang kasamang pagpapatawad. May magkakamali at magkakamali. No? Pero dumating man ang panahon na yan, magkaroon kayo ng pag-uunawaan. No? At doon sa inyong pag-uunawaan, pagbigayan, no? Ay doon nyo higit na mapapatatag, mapatibay ang inyong pagsama bilang mag-asawa. At higit sa lahat, patuloy kayong bukurin ng Diyos sa pagkakaisa, kagalakan, no? Sa bubuo ng pamilya, ay pagpalain kayo, maging anak, ay lumabong ang inyong pagpapala, at higit sa lahat, mas lumabong ang inyong pagtingin sa Diyos. Kaya, bilang mga asawa, praise God, hindi lang sa panahon ng ligawan, so hanggang sa ngayon, hanggang sa darating, manatili ang tamis na inyong pagmamalang bilang asawa. So, good luck and God bless you. Right here and right now is all I care about. I want for nothing when you're right here with me, 'cause your love is all I need. I'm falling for you more and more with all that you do. I'm falling for you, and I won't ever stop 'cause I don't ever want to. Let's go where dreamers only dare to run. So hold fast, don't look back, make every moment last. For you, more and more with all that you do. I'm falling for you, and I won't ever stop 'cause I don't ever want to. So put your hand in mine, with the wide open world inside. To the great unknown, from here we'll go and run to the end of time. So put your hand in mine, with the wide open world inside. To the great unknown, from here we'll go and run to the end of time. I'm falling for you, more and more with all that you do. I'm falling for you, and I won't ever stop 'cause I don't ever want to. Isang magandang gabi po sa ating lahat. At natawa na. Salamat at natupad na ang minimithi ng aking anak na siya ay magkakaroon ng asawa. Yes.
wala na akong masabi kasi nasabi na niya kanina. Dahil siya ay anak ko, alam ko, meron siyang ugali na tapat. Yun po. At, yan. Gusto ko lang maging masaya at tayo nadagdagan, walang pagbabago, masaya, magkaroon ng anak, maipakita mo ninyo sa inyong anak na kung ano tayo, mahirap tayo, masaya. Napagdisa natin ang buhay na mahirap. Pero kasama kasayahan at sa pag-guide ni Lord at gusto ko, oo nga, madalas mag-away, kahit mag-boyfriend, mag-asawa, nag-aaway, hindi nawawala. Sana, nawa, ang pag-aaway ninyo, hanggang dun lang yon. Hindi na pupunta sa paghihiwalayan. Dahil kayo ay itinakda ng Panginoon na kayo magsasama at isinumpa ninyo yan. Pakita ninyo sa inyong mga anak ang magandang samahan ng pamilya. At nawa, Adrian, hindi ko na ulitin at sinabi mo na sa akin, nanay mo ako, nanay pa rin. Yun. Gusto ko lang na ang ating pagsasama na tayo nadagdagan, hindi pupunta sa hindi magandang samahan. Tayo nabubuo pa rin sa masayang pamilya. Na kahit tayo naghihirap ay tayo masaya. At nawa, ikaw anak, princess, alam mo ang katayuan ni Adrian, nawa yun ay paghabaan mo ng pasensya, pangunawa, at alam ko naman na hindi habang buhay siya nasa ganong sitwasyon. Yan. At ikaw, Adrian, huwag mong gagawin. Wala pa naman. Hindi pa naman. Kahit wala pa akong nakita sa kanyang ganyan. No, siya ay stick to man. Salamat. Nawa ay kayo ay patuloy na pagpalain ni Lord. Ayun. Yun lang po ang masasabi ko. Masaya ako na kayo ay masaya. Ayun. Lahat naman napunta dyan eh. Ano? Pero huwag kayo lagi magkaaway, parang ang pangit ng bahay na laging nag-aaway. Lang. Ay, ayos na sa kayo, ayos na sa inyo. Pagbutihin na lang yan. Ha? Ads, pagbutihin na lang niyo yung pagsasama niyo ha. Habang buhay hanggang kamatayan. Kahit maputi na ang buhok, ano kami papa? Wala. Lagay lang kulay. Maraming salamat sa inyo. Ads, maraming salamat. At tinanggap mo ang aking anak. Yan ay ano? Maldita yan. Oo. Joke lang yan, joke lang. Wala pa 3, hoy! Wala pa! 3, go! Umuna ka! Uy, mga sapatos yan! Dapat sarili mong sapatos! Ayun yung sapatos ko! Uy, sariling sapatos! Uy guys, ang dala ni Jezreel, yung heels. Kasya nga pati sa'yo to. Yan. Nakakuha na ba ng lahat ng sapatos sila? Wala na. Ito, shoes mo ba to?
Yan. Lahat nakakuha na. Sino ang natira? Wala kang sapatos. Yan, dito ka na. Wala din yung sapatos mo. Dito ka na. Yan. Upo na. Nasa na? Sila na nga ba? Ay, nandito pala! Sorry! Nasipa, sorry. Yan, sorry. Dahil dyan, may nais ka akong pakilala sa'yo. Yan. Ang pangalan ni Master? Mark. Mark, single ka ba? Parang pigil. Medyo pigil. Mark, anong pangalan mo, Miss? Maiden. Maiden. Maiden, are you single? Yeah, so Maiden, I would like to introduce Mark. Mark, si Maiden nga pala, Shakens. Yan! Pero wala na tayong gagawin. Magandang lang tayo. Picture taking na agad tayo. Yan. Maiden, pala mo. Yun po, isang magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako unang-una sa ating pong Diyos na buhay na ito na nga po, kasal na po kami ni Adrian. Salamat po sa mga magulang namin, kay nanay, kay mama, kay papa, sa pamilya po namin ng Mapagdalitatan at Ayala and Saos. Maraming salamat po sa inyo na nakarating po kayo sa aming kasal kahit na Biyernes po ito. Usually may pasok at gagabihin kayo ng uwi pero nagstay po kayo dito para samahan po kami mag-celebrate ng aming pagiging isang dibdib. At nagpapasalamat din po ako sa mga kaibigan po namin at na talagang hindi po kami iniwan all throughout our preparation and sa wedding day na ito. Salamat din po sa aming mga ninang, ninong na hindi po kami binigo sa aming paunlak na maging aming pangalawang magulang na din. At alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan at kami po ay bibigyan nyo ng patnubay at gabay sa bilang may asawa. Ano po, yun, nagpapasalamat po kami sa... Ako po, personally, nagpapasalamat ako sa Maid of Honor ko. Yan. Ano po talaga, special mention siya. Dahil kasama ko siya ma-stress simula pa lamang hanggang ngayong araw na to. Salamat, friend. Nandyan ka, friend. Ayan, salamat po. At salamat din po sa, ang dami po sa mga kaibigan po naming lahat, sa mga naging katrabaho ko, sa pagiging HR at teacher. At nagpapasalamat ako nandyan yung mga dating estudyante ko. Yan! Hello, guys! Alam ba kayo ng mga magulang nyo? Yan, nagpapasalamat po ako sa kanila. Sa inyo pong lahat. At nagpapasalamat po ako, syempre, na kung wala po sila, ay hindi po magiging maayos itong event na ito. Sa Events Pamor, sa pangunguna po ni Ma'am Verna. Ma'am, salamat po, hindi mo po ako pinabayaan. Kapag nasa stress na po ako, lagi mo po sinasabi sa akin na, Ma'am, relax ka lang. Yan, ganun si Ma'am. Salamat po sa team ninyo, sa pag-aalaga po sa amin ni Ads. At syempre, sa aming photographer, videographer, topographer po. Recommended. Highly recommended yan. Events pa more. Kaya pag may mga events po kayo, may mga gusto nyo ng videographer, sila pong kunin nyo. Dahil tested na. Di ba? Highly recommended yan. Sa amin pong catering, yan, sa Chris Cat, salamat po. Marami po kaming suppliers, pero alam ng Diyos kung sino-sino po kayo. Alam ng Diyos kung sino po ang dumalo at nag-pray po para maging tagumpay ang araw na ito. At ang Diyos po ang bahalang magpala po sa inyo. At syempre, pasasalamatan ko po ang nag-iisa kong ate. Yan. Basta. Yan. Kasama ko rin siya ma-stress. Pag-iyak, ganyan. Iyakan kaming dalawa. Yan. Salamat nandyan ka. Kahit malayo ka, nandiyan naman yung mga anak mo. But still, salamat nandito ka. Kahit busy ka, naglaan ka ng oras para sa kasal ko. Yan. Salamat po. Salamat sa lahat. Salamat sa Panginoon. At salamat po sa mga buhay ninyo. Pagpalain po kayo ng Diyos.
Muli magandang gabi sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na narito ngayon, nagtiis hanggang ngayong gabi. Nagpapasalamat ako sa unang-una sa ating Diyos na buhay. Salamat sa aking mga magulang, sa magulang ni Princess, magulang ko na rin, sa pamilya ko. Pamilya ko, yung mga nag-travel pa, kina Ate Merna, sa kina Ate Lulet, yan, kina Chatita. Papasalamat ako sa mga ninong ko na hindi nagpahindi. Sa mga kaibigan, churchmate na narito ngayon, maraming salamat. Kay Pastor po na nagpaulak po sa amin na siya po ang magkasal sa amin. Maraming salamat sa inyo. Tulad nga po na sinabi niya sa mga suppliers po namin, Topographer Events Pamor, Chris Cat, at sa iba pang hindi nabanggit. Ano po bang hindi ko na salamatan? Ayan. Maraming salamat po. Nawa po ay nagbigay kami ng kaunting kasiyahan sa inyo. At maraming salamat. Nakibahagi kayo sa aming kasiyahan na rin. Maraming pong salamat sa inyo. Taos puso po nagpapasalamat sa inyo. Bagamat po malayo, nandito po tayo lahat.